Okay po, mapagpalang daw po kayo hindi. Kayo? Wala tayo. Mapagpalang daw kinatamang kayo hindi. Okay po, ang ini po, sa tayo po kinatamang kalbandakin, kinatamang niya po. Din Diyos na iyaws mo din getang agpang higurin. O sa nakakamo bang maging aludod ni pamagdunos at pamanuyo. Lumapit ang inihinat sa kanya, iniglagang at niya etiraka. Talagang tago, may pangulong na lalaki. Nanalangin tago. Inubing talabaligtas, inodin mo yung biyeni, agpangting kerang kakuyan. Taglan mo yung malukan yung biro, yung nasa mo yung kerang daftar. Wasan mo din puso ibang yung katasutod milakongan at maging apat kaming sikulos ng Kristo. Amen. Pamamaladalit po. Yeah.
atin ngayon na si atin na ating pag-umpisa. Maaaring sabihin natin kung minsan hindi narinig ng Diyos ang ating pag-umpisa sa bawat isa ngayon. Meron tayong dapat na gawin kung isa nakakalimutan ng tao. Kapag nang-umpisa tayo bilang humingi ng kapatawaran sa mga kasalanan na nagawa natin, sa pangalan ng Panginoong Diyos, huwag din natin kalimutan. Mabilis magpatawad ng Diyos kaya namin proseso. Baka ang iwas natin humingi ng patawad sa Panginoong Diyos, pero sa kapatid niya na nagkasala sa kanya ay hindi niya kayang ibigay ang kanyang pagpapatawad. Ito po ang nagiging dahilan ng bisan. Kaya hindi nakakarating sa banal na trono ng Diyos na banal ang tawag ng pag-umpisahan sa lahat ng tao. Siya sabi natin ng ating sarili. Kung hihingi po tayo ng kapatawaran sa Diyos, nakakagalan po tayo ng pagbigay ng patawad sa mga taong sino mang nagkasala sa atin. Ito po ay makikita mamaya sa ating pagbabatian bilang kapayapaan ng Diyos. Tayo po ay umupo sa tawag ng pang-umpisa sa pamamagitan ng mataimtim na panalangin. Ang salita po ng katiyakan ay makikita po sa salita ng Diyos sa Ebanghelyo po ni Cristo. Ayon po kay San Mateo Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 16, nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, ano ang sinasabi ng tao tungkol sa akin? At sumagot sila, may nagsabi pong, kayo po si Juan Bautista. At ang iba naman po, kayo po si Elias. Kayo po si Jeremias o kaya isa sa mga propeta. Kayo naman, kung tatanungin po kayo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro. Ang sabi po ni Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mga kapatid, ito po ang salita ng katiyakan na si Jesus, siya ang Kristo. Ang ibig sabihin, siya ang anak ng Diyos na buhay at siya rin ay Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo sa kapayapaan ng Diyos. Yes, I love you, the love of the Lord.
Ito na lang po kaya ibigyan din kamano po kung unang pamasa po. Ang unang pagbasa po ay makikita sa Exodo chapter 1, verse 8, at lilipat po siya sa chapter 2, verse 10. Ganito po ang nasasaad. Lumipas ang panahon at nagkaroon ang Ehipto ng ibang hari na hindi nakakakilala kay Jose. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya'y tinuring na anak nito. Sinabi niya, iniahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. Pagpalain po ng Diyos ang banal na salita. Ano ang pamamasa? Ikalawang pamamasa kaya aking buking Roma, chapter 12, verses 1 to 8. Ano po ni mga sulat? Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagal na habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili na higit sa nararapat. Sa halip, pagkaisipin ninyo mabuti ang tunay na katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang pinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng bawat isa, gayon din naman, kahit na tayong marami, nabubuo tayo sa isang katawan ng Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Tumatanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kalagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang pagkaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pagpuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galang. Ito po ikalawang pamamasa. Atin pong pakinggan ang pagbabasa po ng Ebanghelyo po ni Cristo. Ayon po kay San Mateo, ito po ay makikita sa Kapitulo 16, versikulo 13 hanggang 20. At ganito po ang sinasabi sa salitang Tagalog.
Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan nito'y hindi inayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. At hindi makapapalay sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot sa langit. At may pilit niyang pinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ito po ang mabuting balita ng kaligtasan. Hallelujah.
Sunday. Kaya po may nalabas sa nakaraang pong mga taon, akin na rin pong piniliwanag ito o nasabi sa ating lahat. Binubulita ako lamang para masaliwa pong parahis, para maging saliwa pong parahis sa ating puso kaisipan. Ang ibig sabihin po ng kingdom tayo, nakikita ko kayo na lamang pag umaga na hapon, umaga independent na yung mga tao. Tapos po, pag-hapon po yan, 5:30, pagdidilim na. Parang madaling araw, matagal din bago sumikat ang araw. Ang ibig po sabihin, kingdom tayo, mahaba po yung gabi kaysa araw. Kaya, mahaba din po ang tulog. Pero pag araw na rin po, magandang po tayo mag-isip. Huwag po magandang tulog. Sa talo po sa mga nagtatrabaho, Lunes at Biyernes, o kaya kaya Sabado, bago po ang gising ay magtatrabaho. Yung mga teachers, papadagala po kasi ng mga teachers, basta para lang. Nanalangin ng umulan. O umulan. Wala silang klase. Yung tsaka po Mr. Sunday. Mr. Sunday yung sabihin, ito po ang permission ng Diyos para sa tao at gagamitin po niya ang matulad ng kanyang mga alaga. Tayo po ay manalangin. Magsalita po kayo, Panginoong Diyos, sa inyong bayan. At ang inyong pong bayan na alipin ay nakahanda po kami makinig. Salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Salamat po. Mas madami tayo ng nakaraan, no? Siguro kaya tayo madami ng nakaraan dahil marami tayong bigas, no? Tapos, iba po maraming inuulit ko po sa atin po na sa Panginoong Diyos at pangalawa po sa inyo, sa inyong lahat na aking mga kapatid dito sa UCCB Magsaysay. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mabuting puso, mabuting mananampalataya, at nadarama ang presensya ng Diyos. Salamat po. Itong ating pong ebanghelyo na galing po sa Diyos na sinulat po ni San Mateo, hindi ko po siya makakalimutan. Noong taon ng si San Luis sa panahon po ni Pastor Calma, hindi ko po siya pastor sa mga ating konferensya, kundi pastor ko lamang po sa aming lugar na walang lisensya o galing sa lisensya sa aming konferensya. Pero sa Panginoon po, lisensyado po siya. Dito po ako natawag na tinandahan po ito at hanggang sa memorize ko. Hindi lamang po siya memorize, kundi inilagay ko po sa aking puso at kaisipan. Dahil dito po tuloy na nakilala kung sino si Jesus na aking tinanggap. At pinaniniwalaan ang higit sa aking buhay at sinasalamatayanan bilang aking tagapagligtas at Diyos. Kaya namakita ko po ang text nito dahil ito'y aking naging favorito. Ito ako lumakas sa aking pananampalataya. Siya naman pong ibinibigay ko ng Diyos sa inyo na pinadadaan niya para sa akin. Nang dumating si Jesus sa lupay ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga lagay. Ano ang sabi ng tao ng mga tao? Sino lang ako? Kaya po, nagsalita po ang kanyang mga alagad. Sabi ko kayo po si Juan Bautista. Ang iba po ang sabi nila, kayo po si Elias. Kayo po si Jeremias. O isa sa mga propeta.
kinilala nila ang kanilang sinasamba, tinatanggap nila ng moral. Kung sino talaga si Jesus na nagkatawang tao, na piniligtas niya ang kanyang bayan sa lahat ng uri ng kasalanan upang ang tao darating ang tatlong panahon na hindi siya mapapahama. Ngunit iba ang pagkamahalan ng mga tao nang dahil sa sinabi ng kanyang mga lagat. Hindi nasentruhan ng mga tao kung sino talaga si Jesus. Iniamig nila si Jesus kay Juan Bautista, kay Elias, kay Jeremias, o kaya sa mga propeta. Pero nagkamali ang tao, kaya sa ating kapanahonan o sa unang panahon ay pinapahayag, pinakikita natin na sa ating Jesus na mali ang pagkaunawa ng tao kay Jesus kung sino talaga siya. Ngunit salamat, muli siyang nagtanong sa kanyang mga lagat, "E kayo, sino ako?" Tumayo at sumagot ang chairman ng kapulungan o ng alagad ni Kristo, itong si Simon Pedro, at sumigaw siya. Ang sagot niya, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Mga kapatid, tama po si Simon Pedro. Siya nga naman ang Kristo. Bakit po? Kapag sinabing Jesus, si Jesus na bumawa dito sa lupa, nabuntis ni Birhen Maria, dalang ng Banal na Espiritu Santo, at nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Upang magsama sa mga tao sa iba't ibang panahon ng kanyang kapanahonan bilang nagkatawang tao, para ang tao ay mailigtas niya sa kasalanan at madala diyan ang lahat ng tao sa kalwalatian ng Diyos. Ito po ang paraan ng Diyos na Panginoon na nasa langit, na ating Ama, at siya rin namang Ama na tinatawag ni Jesus. Kung hindi niya ibinaba ang kanyang sarili, sa Pilipos, ano po ang sabi sa sulat ko ni Apostol Pablo, na bagamat si Diyos, inubad niya ang katangiang pagka-Diyos, siya'y nagkatawang tao upang mailigtas ang tao sa kasalanan. Nagpakababa siya, hindi siya nanatiling kapantay ng Diyos na mga nasa langit. Siya'y nagpakababa hanggang kamatayan sa krus. Ito po ang dahilan, ito po ang paraan ng Diyos kung bakit nagkatawang tao, nakisama sa mga tao, nang dahil mahal mo ng Diyos ang tao. Iba sa John 3:16, dahil na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa liputan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya hindi makahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid. Ito po ang Jesus na nagtatawang tao. Pero pag sinabing katulad ng sagot, "Sino ako?" sabi na sa pagtatanong ni Jesus sa kanyang mga lagat, "Sino ako?" Katulad ng sagot ko ni Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo." Pag sinabing Kristo o sinabing Yesu Kristo, ito po ay wala na sa pagkakatawang tao. Ito po ay Diyos na ating sinasamba, pinupurihan, pinasasalamatan ng ating buhay. Pag Kristo, ito po ay Diyos na umutan, na hindi mababawi. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na buhay, hindi po siya patay.
Kaya ang sagot ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Hindi po patay ang Diyos. Ang Diyos ay buhay. Sapagkat siya po ang nangangalam ng lahat ng buhay ng tao. At alam po niya ang kanyang ginagawa. Hindi po siya pwedeng utusan. Hindi po siya pwedeng pangunahan. Sapagkat siya Diyos na makapangyarihan. At alam niya ang lahat-lahat. At limitado po ang karunungan ng tao. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay walang hanggan. Malawak po, mga kapatid. Pero ano pong sinabi ni Pedro? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sabi po ng Diyos kay Pedro, kaya ikaw Pedro, ikaw si Pedro na anak ni Jonas. Di ba? Ganun po ang sinabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalag ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi iniayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Hindi po ibinigay, hindi tinuro ng sino mang tao ang sinagot po ni Simon Pedro na siya ang Kristo, itong si Jesus. Ang nagbigay po sa kanya, ang nagbayad dahil sa katotohanan ay ang Diyos na banal na nasa langit, katulad din po natin ngayon. Katulad din natin ngayon, nang dahil nasa katotohanan po tayo, nang dahil sa ating pananampalataya, tayo ay sumasampalataya. Itong si Jesus, siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay po siya talaga ang Diyos na aming sinasamba at pinupuhian sa ating buhay. Bakit po? Bakit po nangyari ang ganon sa kabayutudan ng Diyos? Kasi para malaman ng kanyang mga alagad, dahil lalabas sila hindi lamang sa loob ng iglesia, lalabas sila sa labas, pupuntahan ang maraming tao upang ipaayag ang salita ng Diyos o si Jesus na nagkataong tao at siya naman ang Kristo. Kung lalabas sila, wala silang kaalam-alam sa totohanan, mahirap. Hindi sila nakakalaman. Pero nang dahil kay Jesus, iniwan mo na yung walang kaalaman yung mga tao sa Cesarea ng Pilipos na mali ang kanilang pagkakaalam kay Jesus. Ang inaayos ni Jesus, itong kaalaman na karunungan, may pinagkakalogya sa kanyang mga alagad upang sa misyon ng Diyos, sila ay lalabas. Gagawin nila ang nararapat para sa Diyos. Sila ay mangangaral ng salita ng Diyos. Alam nila kung sino yung kanilang pinangangaral. Alam nila kung sino yung kanilang pinagkap sa kanilang buhay. Alam nila kung sino yung sinasampatayanan nila. Kaya tama ang sagot ni Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Siya naman sinasabi ngayon sa akin ng Diyos na banal para malaman natin ang katotohanan na si Jesus ang Kristo. Kaya ikaw Pedro, ang sabi ng Panginoon, mapalad ka. Kaya ikaw Pedro, sa ibabaw ng bato ito, itatayo ko ang aming iglesia. Walang makapapanahig sa kanya kahit ang kamatayan. Sa ibang termino po, ang kamatayan, alis impyerno. Itong iglesia po ito, nalalaman ko po. Dito po, konferensya, dito po ako, parang po ni Doktor, moderador, Reverend Marso. Sila po ang dalawa doon ang pinagpipilihan bilang kung sino ang pamumuna sa konferensya dito sa West Central Luzon Conference. Hindi ko po ang kapilya, pero dito rin po sa unang kapilya. Dito ako pinendorse bilang lay preacher ng service. Hindi ko makakalimutan yun, pero gusto ko lang umuro. Dahil pagkatapos ko ng konferensya, na-endorse ako ng lay preacher bilang UCCB service. Bigla sila nagkakaibagay. Gusto ko lang umuro, pero salamat sa Panginoon, nalabanan ko. Nalabanan ko po yun. Nagpatuloy po ako. Ngayon, maraming kapagsukuhan, di ba? Nahati yan. Di ba? Hindi lamang po yun. May mga iba pa kong pagsubok na dumating sa iglesia nito, pero
Salamat sa Diyos. Tama po yung sabi niya. Kaya ikaw, Pedro, sa ibabaw ng bagong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Hindi makapapanaig sa kanya. Ang kamatayan po ang alis ng impyerno. Nanatili po ang iglesia, di ba? Nanatili po ang iglesia hanggang ngayon. Kaya, napakaganda po ng ito po itong ganda. Itong awit. Hindi ko po rin siya makalimutan. Dahil dito, kaya ikaw, Pedro, sa ibabaw ng bagong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Walang makapapanaig sa kanya kahit ang kamatayan, kahit ang impyerno. Lord, corona, mga pupusla, daoting iglesia, manabilia, impyerno paman, ea masintang, Kristong kapangakuan, erin magpulang. O Kristiyanong kawal, sumulong kayo, ang tinging labanan, Rusiyang tanday. Amen? Inapuwagyan. Mga kapatid, marami ka po sumunod sa iglesia. Ang iglesia po, hindi po ang building. Ang iglesia po ay ang mga tao. Pero naging matibay po ang iglesia nito, dahil katulad ng bato na pundasyon na si Kristo Jesus ang naging pundasyon, kaya naging matibay. Hanggang ngayon, buhay po po ang iglesia. Amen? Sino po ang magpapatuloy? Ang kanyang mga alagad. Sino po ang kanyang mga alagad? Tayo, mga kapatid. Tayo po ang mga alagad ni Jesus na dapat magpatuloy sa iglesia nito na hindi natitinan, hindi natatayin ng kamatayan o ng impyerno. Kundi naitin ang impyerno ng buhay na si Kristo, na siya ay Diyos, siya ang ating pananampalataya. Kaya hindi pwedeng hindi kikilos ang iglesia nito na hindi nag-iisa, kundi kasama natin ang Diyos. At pagkatapos po nung tanong sabi, ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo. Pedro, ang susi ng kaharian ng langit ay pagbawal sa lupa, ay pagbawal sa langit. At ang paintulog mo sa lupa ay paintulog mo sa langit. Sa ibang termino, ang talihan mo sa lupa ay tatalihan sa langit. At ang kakalagan mo sa lupa ay kakalagan sa langit, mga kapatid. Pero kung ibig sabihin nyo sa aking buhay bilang Kristiyano, bilang nagpapaltayan. Kaya ikaw, Pedro, dahil mapagod ka, ikaw ang aawang ng susi ng kaharian ng langit. Ang iyong tatalihan sa lupa ay tatalihan sa langit. Ang iyong kalagahan dito sa lupa ay kakalagahan doon sa langit. Ano pong ibig sabihin? Sa panahon po ni Pedro, ito po ang susi na awang-awa na hindi niya binitawan kahit anong mangyari sa kanyang buhay. At kahit nasa limit siya ng kamatayan, hindi siya nagbago sa Panginoon. Oo, nagkamali, nagsisi, pero hindi siya nagbago sa Panginoon. Sa katulayan nga po si Pedro, ang pagkamatay po niya ay ipinako siya baliktad. Ang puno ay nasa ibaba, ang paa ay nasa itaas. Si Yesu Cristo nakapako ng tayo. Ngunit itong si Pedro, tinako sa krus ng patiwali. Ang paa ay nasa itaas. Ang puno ay nasa ibaba, nasa lupa. Pero hindi siya natakot. Nang dahil
ang salita ng Diyos, mga kapatid. Huwag po natin kalimutan na paniwalain na ang salita ng Diyos. Ang salita po ng Diyos, dahil ito ang susi ng langit. Ito po ay ating tuli. Ito po ay ating isa puso. Ito ay ating gawin, ating tuparin at akwanin ng Diyos na nagbigay po sa atin ito ng dahil kay Pedro. Ginamit naman po si Pedro upang makarating tayo sa kalulatian ng Diyos, sa amin ng Diyos, ng dahil awa niyang susi. Ang susi ay ang salita ng Diyos. Na ating nga mapakinggan, mga kapatid, sa ating buhay ngayon bilang mga anak ng Diyos. Pagkatapos nun, huwag lumipad sa karinuman. Huwag muna lumipad sa karinuman na ako ang Kristo. Bakit po sinabi yun? Dahil, mga kapatid, kay Kristo, hindi pa po napapanahon. Kaya pinaningihim po ng Diyos na siya ang Kristo. Hindi pa dumating ang tatang panahon na itinakda ng Diyos sa nagkatawang tao na si Jesus, siya ang Kristo. Kaya pinaningihim niya ito sa kanyang mga alagad. Ngunit sa ating panahon, hindi na po siya pinaningihim. Hindi pinatatago ng Diyos. Na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Malaya po tayo, hindi katulad noong una. Malaya po tayong makinig ng salita ng Diyos. Kaya lang, nakakalungkot lamang po. Kung minsan, ang tao sa ating kapanahon lang. Gusto mo kapag-aral ng salita ng Diyos, makinig ng salita ng Diyos, lumalayo po sa Diyos. Yun lang po ang nakakaligo. Pero malaya po tayo ngayon. Wala na pong bawal. Hindi na po pinaliliin ni Jesus. Noong muna rin yung sasabihin na ako, Kristo, pero ngayon, lahat landag na. Hindi lamang sa banal ng salatan, hindi lamang sa pagsamba, katulad ng ginagawa natin ngayon, hindi lamang sa pag-aaral ng salita ng Diyos tuwing araw ng linggo, pero dumikal o sa aman tayo sa mga bahay-bahay na nag-aaral ng salita ng Diyos para malaman natin ang katotohanan na si Jesus ang Kristo. Kundi pa naman sa lahat ng panahon katulad ng nangyayari sa ating kapanahonan, nagsasalita rin ng Diyos sa hindi tumitigil na ulan sa iba't ibang dako ng lugar dito sa ating bansa at sa ibang bansa sa ating mga kapatid. Nagsasalita po ang Diyos sa pamamagitan ng ulan na hindi tumitigil. Nagsasalita rin po ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng baha sa lahat ng dako ng lugar. Hindi natin maililihin yan, mga kapatid. Ang dating hindi bumabaha, bumaha ngayon yung nabiling lupa na nakapagtapos sa kasalukuyan doon sa Barangay San Rosario, sa Luis, Pampanga. Dati pong hindi bumabaha yung malayo lang po kasi sa ilog. Kami pong malalapit sa ilog. Naturalesa lamang po na makaranas kami ng baha taon-taon. Kung hindi man taon-taon, kung isang pinikalawang taon, kung hindi kalimang taon, o kailanman, no? Lumilipas yun, hindi naman taon-taon bumababa dahil malapit kami sa ilog. Kasi ang Pampanga River ay catch basin ng Pangasinan, Tarla, Valencia, Baguio, o iba pa. Sa amin po dumadaan ang lahat ng tubig niyan, lalo-lalo na maulan po. Tapos sumasabay pa po ang dam. Pag sumabay po ang dam dahil lagpas na sa level ng kanin ang tubig na kinukuha nila sa ulan, panalabasin po yun sa Pampanga River pa rin po. Dahil nyo kaya hindi kami makakaranas ng makakaranas po kami. Pero sanay na po kami. Tandaba, San Luis, San Simon, Pacabebe, Masantol. Sanay na po kami sa baha. Hindi na po namin pinapansin yan. Ngunit yung mga dakong lugar na hindi pinabaha katulad ng aking anak, hindi lagi pinabaha yun, nakausap po yung kapitbahay niya. Makalawa, noong nakasawin ng Huwebes, sabi niya sa akin, 40 taon na po akong nakatira dito. Hindi po siya bumabaha, ngayon lang po ako nakanalas na ba. Amen? Ano pong ibig sabihin? Hindi po masama ang ulan, hindi po masama ang baha.
Hindi na sa marunong pumunta kung minsan sa araw ng pananampahan, sa bahay dalangin na ng Panginoon, sa araw ng linggo. Wala na siyang pakialam sa kapwa-tao. Dahil maganda na ang buhay. Akala niya, pag-aari niya ang lahat dito. Iiwanan lang niya dahil darating ang tatlong panahon. Dito lamang yan sa lupa. Pagdating sa langit, patay siya. Pagdating po sa langit, wala siyang lupa. Kasi hindi siya tumuhan sa salita ng Diyos na awang masusi. Ni Pedro, na ang katotohanan ay iwanan ni Jesus kay Pedro. Pinagkatiwanan kay Pedro ang susi ng langit. Para ang tao na sumunod sa Panginoong Diyos ay makarating sa langit. Ang dahil ang susi ay ang salita ng Diyos ang katotohanan. Mga kapatid, para hindi makakama. Ito po ang pahayag ng Diyos. Ito ang pahayag ni Pedro. Noong unang panahon, at sa ating kasalukuyan, next generation, hanggang po natin ang mga bata sa salita ng Diyos. Kung lumang silang payaman, nakasama nila ay Diyos. Pag lumaki po silang payaman sa salita ng Diyos, makikinabang din naman ang mga magulang. Hindi sila mahihirapan sa kanilang mga anak. Kung ito'y ang halagahan, sila sa salita ng Diyos, magiging mababait ang mga bata, magiging masusunurin sa kanilang mga magulang, at mag-aaral ng mabuti sa ating edukasyon, sa ating kapanahonan, sa ating gobyerno. Sila matatapos sa kanilang pag-aaral dahil masunurin sila sa Diyos, masunurin sila sa kanilang mga magulang. Mga kapatid, ito po ang bayan ni Pedro kay Jesus na siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Okay po, thank you po pa sa kirang mensahe. Ngayon po, mga banyan po ng sinadada po rin si Wayan.
At niyan po, ito ang poging balang sa banang iglesia. Magdadala po happy birthday kay hindi makatuwi. August 22, Ginny Andayo. August 24, Sherwin Nicao. August 26, Violeta Serrano. August 27, Moises Macatono and Jingle Reyes. August 28, Jerome Morales, Judith Cosme, and Ronald Villagrande. Ito tatala po. And happy wedding anniversary po kay Rodrigo and Juanita Cardoso, August 28 po. And death anniversary na po Sandy Morales, August 25. And para kayong kulang-lang po, kay Claudio Domingo ni August 30 po, Sister Giselle po. And next month po, September 6, Ana Garcia. September 13, Jason Morales. September 20, Francine Paule. And September 27, Nadine Morales po. Alam mo po, makubay kayo kumalita. Pwede kayo kumalita sa kaligay po. Wala. Ma'am, ito po. Kenneth. Okay na. Aslan. Salamat po. Salamat po, brother. Okay po. Ako kasi akin po siyang napapansin dahil bago po malakas ang ating microphone. Tama naman po ito. Hindi natin gusto yung mainang microphone. Sa mga gumagamit po, no? Sa kabila, hindi po yung baga rito. Sa microphone po sa kabila, sa mga nagsasalita, sa mga nangunguna, sa mga nagbabasa, hindi po sa magiging pagkatapos, yun lang po. Pakiyon lang po, no? Pag ginamit po ninyo, yun lang ninyo. Kasi pag nakapon, pag binitawan mo, akala mo galing yung bumulagbasan. Kasi ang lakas na naman ng microphone, no? Galing siya siya, no? Di ba? Hindi naman po tayo galing. Pakikaw lang po. Ginagamit mo lang po, yun lang siguro pala na nakikita. Okay lang yung malakas na po lang po ginagamit. O nga, diba? Gusto ko rin po magpasalamat, hindi naman po itong microphone. Dahil marunong lang po sila kumuha ng budget, no? Tignan po namin sila, no? Yung mga CYM. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi naman po ng mga delegators yata. Kung hindi ako nagkakamali, ito pong binigyan lang po doon para madala po doon ng ating ito, yung mga nag-operate, nakikita po, hindi sila nahihirapan. Yung mga ginagawa nila, hindi ka tulad ng dati, tumagay na ito yung puso. Ngayon, nandun na po sila, nakikita nila yung ginagawa nila. O, bumili po sila ng mga ito. Wala pa po natin ulit. Ang mga tayo. Ang mga sila nire-ready at sisigil po yan. So, kahit malalaman po natin yan. Kasama po kayo, sila kayo. Gumagawa po kayo ng budget. Tulong po kayo, no? Tulong po kayo ng CYM. Sa magandang layunin ng Panginoon para sa CYM. Para magkaroon po ng sapat na pondo sa mga pangangailangan. Sa loob ng iglesia, o saan mo pala na ginagamit sila ng Panginoon? No? O yun ako po. Mamaya may mag-uusapang pa rin po tayo, no? At saka, mga kapatid, alam ko po, kung hindi mo po kayo nagsasawa, sa isip-isip ko natin, no? Tapusin lang po natin ito, no? Nakikiusap po tayo sa lahat na tapusin lamang po itong iniingi ng tulong ng UCCP del Carmen, UCCP Pulong Gagi, no? May 3,000 na po yata tayong awang. Bibigyan lang po natin sila ng 53,000.
Pag umabot na po sa 6,000, tigil mo muna po tayo sa special collection, no? Sige. Pero mamaya, mapapatuloy po rin po natin. Hanggang sa umabot, hanggang sa buwan ng September, pagkatapos na siya, tigil na yun, ibibigay na natin 53,000 na ating masarap sa puso na tulong natin sa ating mga kapatid sa UCCP, Delta UCCP, tulong kami. Aking pong babasahin, ang may katungkulan sa susunod na linggo. Ano na po ito? Last ng August 30 po ito sa linggo, 2026. Yung naglilinis, akala nila tapos na kahapon. Yung mga, ano magtawag yung sa grupo nila, Tower Gracia, o Cats Tower, Overflyer. Ano kung tawag sa inyo? Akala nila tapos na kahapon. Hindi ko pala, meron pa pala sa Sabado. O kaya magluluto na matawag sila sa Sabado niyan. Masaya po sila. Dahil nagkakahinan po kami dito. Napakasaya po. Naalala po yung sa awit po. Nasaan mo yung chapter 133. Napakagandang tingnan ng mga balaya. Balagang kaisa. Di ba? Sister Rosie, di ba? Tapos nagkakahilan tayo, masaya tayo. Di ba? Di ba rin si Sister Rosie lumalabas sa lahat ng pera, wala naman sa kanya yung dahil naman niya. Pag yung niya, kami binubusog kami. Kami dalawa ni Sister Marie. Silang dalawa gumagastos. Pwede ba sa Sabado yan, Sister Rosie, Sister Marie? Pero kung pinagyaw na ni Sister Giselle. Sila po gumawa. Siya na ang Pero wala. Oh, Pero wala sa kanya. ayun na nga. Hindi natin sila nakasama. Kayo naman po kasi ayaw ng buti. Mas masarap po. So, ililingin po ni Sister Rosie kaya contest. Pag Sabado. Sa isang kwarto, pwede po sa church council natin. Diyan sila matutulong. Dahil lungkot lang natin sila kaya. Sama po sila sa isang kwarto. Sabado na gabi. Sa beses natin, Sabado na ng gabi. Ayaw po kayo. Diyan sila matutulong. Wala daw aircon sa kanila. Palagi daw umuulan, tumutulog. Sige po. Tignan niyo po, Sister Lenny, hindi po lang ito, no? Sa susunod po, ang ating mag-leader ay si Sister Lenny Layo. Ang unang pagbasa po ay babasahin ni Sister Marie Extender. Ang ikalawang pagbasa po ay babasahin ni Sister Rosie Lagman. Ang ating po mga asir sina Sister Jeline Morales, Sister Marie Morales, pagtatalaga po ng ayin, Sister Glenn Gomez. Sister, malalaki na ako po. Wait sila, huwag na mahaba. Salamat po kami po. Okay, sige po. Ano po kung ako kalwa? Mga na po, agad ang nakayo na talaga at manalangin. Aming Panginoong Yesus na kayo ang Kristo dahil sa pahayag ni Pedro na kayo ay Diyos. Kami rin po ay naniniwala na kayo ang aming Diyos na buhay. Sapagkat ipinakikita po ninyo sa inyong kapangyarihan na ang inyong iglesia sa dakong ito ay naging matibay tulad ng bato dahil ang pundasyon niya ang Kristong aming tagapagligtas, ang aming kaibigan, ang aming mabuting pastor. Maraming salamat po. Pagpalain po ninyo ang lahat ng inyong mga anak na nandito ngayon. Maging hindi namin nakasama ngayon saan man sila. Kasama po sila sa aming panalangin. Pagpalain din po ninyo ang aming amang Diyos, ang mga kapatid sa lahat ng pamilya na nakakabulog sa iba't ibang bansa. Huwag po ninyo silang pababayaran. Iligtas po palagi sa sakuna ang magandang kalagayan siyang
ibabaw at ang enjoy sa sarili na kasama kayo at kasama ang kanilang pamilya sa isipan, sa puso kahit malayo sila sa kanilang gawain. Naniniwala po kami na hindi po ninyo sila pinababayaan para makapag-anak buhay sila ng matiwasay at mamayabang. Ito po ay para sa inyo, Diyos, sa inyong iglesia, at pangalawa sa kanilang kanya-kanyang pamilya. Itinadalangin din namin ng Panginoong Diyos ang mga kapatid na nagnanais na makapagtrabaho ng ibang bansa. Bigyan po sila ninyo ng chance para makapagtrabaho po ng Brother Joshua Malulu. Para makatulong po siya una sa Pilipinas, sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid. Aming kapag Diyos, hindi naman po si Brother Joshua, kung sino po ang mga kapatid namin na nagnanais na magkaroon ng trabaho, hindi ba sa ibang bansa kahit dito sa aming lugar, katulad ni Brother Kenneth Palakon. Sa ngayon po, aming Diyos, wala po siyang trabaho, wala po siyang anak buhay. Isang iba po ang kanyang tatay. Wala po kanyang tapoy sa lang, hindi lang pagtutuloy ng mga sampatitan. Tulungan po ang aming mga Diyos ng pamilya ito. Lalo-lalo na ang kanyang mga anak na iingi sa inyo na muli po siyang bigyan ng trabaho upang ipagagamit sila sa pang-araw nilang pamumuhay. Kung kailan sila nahihirapan, kung kailan sila nagana, aming dalangin lalo silang lumapit na malapit sa iyo, Diyos. Umawa sa inyong dalawang kamay na makapangyarihan, huwag bibitaw. Sa kapatid kayo lamang, aming ang mga Diyos, ang kanilang tanging pag-asa sa buhay. Wala nang iba pa. Pagpalayan din po ninyo, maraming mga nagdiriwang ng araw ng kalawang na binasa na namin namumuna na si Brother Mo sa aming liturhiya. Sa mga magkasama, araw ng kanilang anibersaryo ng kanilang kasal. Sa mga pamilya, kanilang pamilyang pagsiredo na kaganaman din ang doon ng pamatayan, hindi kanilang karuguran, hindi eh. Kung na kanilang karuguran, kaya kaming pegarin, ibiyahan karimon, malapit na mo, O Diyos, agad na kami. Idang kaya yung delahan ng salutot tayo na matibig, hindi ang malalagay iyo, hindi pamilya, ang timurin kayo niyang kapanawanan, ang iyang matuwanin. At sa pamilya ng bareda namin ang mag-apoyan ang awang mo, asa pa ng Espiritu ang mong amang at kapatuan. Ang ganan niya ng suking hospital, may patatiyag na mo, ikapamunin mo Diyos, hindi yan masasabihan kitang kaya mo para rin kumalugrig kaya kita. Kaya nakini mo sa bagbali, kaya kami kong pengari. Kaya kung mong release, salamat kung naalala. Di malapit ng ay huwag kayo matayin ng wire. Ang ganahan na rin kaya pamilya, ulit kaluran, kaya ito kay may Diyos, ang kaluran na kayo rin. Kaya naman mo rin, kaluran na salamat. Aliwang mo rin pamilya Reyes, aliwang mo rin pamilya Morales, pamilya Gomez, at di mo rin kaya at ito bigyan na rin tayo kaya ng kaluran ng pamilya. Amin mo na at yung langit kaya yung sipin. Ikaw malugod, di ka sumintasi na ito pananaman. Salamat yung patuloy ang agalingan. Pagkalong mo, kang brother, Eric Extender, kang sister, please matulong. Ito may bayan Diyos. At kaligaliwang kaya namin kapatid, lalo-lalo namin malapit ng schedule. Meron ng ministry, kaya na na. Ni Sister Iris Dizon. Kaya na ng timunin, salamat yung patuloy ang agalingan. Kang Joy Dizon, ating kalugyo kaya at kaligaliwa ko. Ipamalugod, kaya na namin magdalang mamayan ang problema. So, ano na? Nilalapit na naman kaya namin kapal kubabang. Then kaya namin kapatid na hindi. Ano ka sa hindi na ilang Pilipini, hindi kayo. Hindi kanilang kayakin. Then niyasawa. Brother Galilayo,
at Sister Rodrigo Rayo. Wala kong alam po sa Nelly. At dapat ikagumpayan na piling karilang pagtanungan ng hindi ngayon pa ng Nelly. Susuko. Ngunit talagang matali. Hindi ang upaya kaya nagawa kong gamat kaya piling karilang kasalpagdayanan. Hindi ang pagbabayo. Uri kay Kristo, hindi kanilang ang mabiyay patalutas, inarawang kanilang dalalang mabaya, hindi ang mapagsukan ngayon parang ngayon. Panawanan mo ng Diyos, hindi ang manganak, makayami ang ngayon. Salamat. Kung tara-tara, hindi mo rin masok makahigit mo naman, dering kaya kang organista, dering gagano, kaya kami ang flat screen at dalawang mga Team Church Council at UCMCWA. Team Children, salamat. Team CYM, salamat. Balik na pasibayo kaya ka. Uling bago na. Manugod ka. Salamat ng Diyos. Pasibayo. Alam kami pong abalik kayo ngayon. Maliwag ka po yan. Kapasalamatan. Ilagyan ng Jesus. Kaya kami tagapagligtas. Amen. Aking pamanahin, Jesus sinabi ng aking kayamahan kaawali, lumpisang maging sakdal, uwi at isa libong impyerong kayandinan ng kamiyero pa rin kalulupang kang mikating ibadyan badwa at tuwing anak. Ipaglulutangin ni Tingin kirakan sa inyo at bunga ni kirakan tapat. Iglesia, upang ito'y lumago. At pagpalain mo Panginoon ang bawat isa sa amin na nagkakaroon upang ito'y maging matibay at maging mananampalataya sa Panginoon. Ang salamat po, pangalan ni Jesus, naming Panginoon at Panginoon. Amen. Amen. Ah
Tayo po ay manalangin. Dakila at banal na Diyos na aming buhay. Nandito po ang inyong bayan. Sa lahat ng bagay, sila pong lahat ay nagpapasalamat po sa inyo. Hindi lamang po sila nagpapasalamat, kundi inihalay sa inyo ang kanilang buhay, ang buong pagkataon ng may kaganapan na kababahang loob. Tanggapin po ninyo ang Diyos ang bawat kapasalamatan ng inyong mga anak sa dakong ito ng inyong iglesia na itinatag sa lugar na ito ang dahil sa aming mga magulang na nauna sa amin na nasa inyo na po kayong panahon na ito. Pagpalain po ang kanya-kanyang pamilya, lalo-lalo na po ang nagmalasakit itong inyong iglesia na ipinagpapatuloy naman ng kanilang mga pamilya. Kaya sila po ay nandito sa inyong pananapan. Kasama po ito sa aming amang Diyos sa kanilang papasalamatan bilang kayo po ang kanilang Kristo. Ang Kristong buhay na may magagawa po sa kanilang buhay, hindi lamang po sa unang panahon, maging sa kanilang kapanahonan o sa aming panahon. Aming amang Diyos, maraming salamat po sa mga inyong mga salita. Magbuhat sa Espiritu Dominical hanggang sa devotional na aming pagsamba sa inyong mananapangalan. Tunay nga po kapag kayo ang nagsalita, lahat kami ay mababago ng buhay. Iiwanan namin ang hindi karapat-dapat, ang susundin namin ang katotohanan na nanggaling po sa inyo upang ang susi ng inyong mga salita na ipagkatiwala ninyo kay Simon Pedro, maharamtan namin ito balang araw doon sa langit ay kayo ang aming makakasama sa aming pag-iwalay, aming amang Diyos kung paano ang inyong mga anak na ito ay ninapon niyo sa inyong bahay manalangin upang purihin kayo sa bain sa Espiritu at katotohanan sa lahat ng aming dako, sa lahat ng aming gagawin pag-uwi sa aming pansamantalang pag-iwalay. Kayo rin po ang pagtubay sa isang linggo sa kanilang buhay na hindi sila mapapahamak, walang karamdaman, walang aksidente, kundi kabayamahan at pag-ibig ang kanilang mararanasan at pagpapala ninyo sa aming buhay o sa kanilang buhay. Ito po ang aming panalangin sa matalis na pangalan ng aming Panginoong Hesus na siya ang aming Kristo. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na makapangyarihan, ang Diyos Ama na nasa langit, at ang kanyang Diyos na anak na nagkatawang tao na si Jesus na ang Kristo, at ang pagtubay ng banal na Espiritu Santo ngayon at sa araw ng bukas. Amen. Pasibaya po maya bahaba kaya tamo na maya bautu, ingin dilo ya ingat kaya tamo. Amin.